Hi, magandang hapon po sa inyong lahat at welcome sa ating Love Therapy online. And ipagpapatuloy po natin today yung ating topic patungkol sa self-reconstruction. Nasa ika-7th phase na tayo ng ating study at pinag-uusapan natin yung patungkol sa tenant. Yung tenant this time. Ang 7th phase, ang ika-7th phase ay yung nakatira na, which pinag-usapan na natin to, yung tungkol sa Holy Spirit. I think sa lahat ng phases, ito yung pinaka-importante sa lahat kasi ito yung magtatapos ng magbubuo, sabihin natin ganyan, bubuo ng pinag-uusapan natin patungkol sa not just sa love life but sa lahat. Ang reason kung bakit tayo nag-exist ay para mapuno ng Espiritu Santo. At kung yung Espiritu Santo wala sa atin, may kulang sa atin, yung purpose ng buhay natin ay walang patutunguhan, and therefore kung ano-anong mga desisyon gagawin natin sa buhay, trying to fill it up. Pero in vain, yan. Pag-usapan natin how important this is kasi may mga tao na dahil sa wala sa kanila yung tenant, which is yung Espiritu Santo. In fact, iba pa nga yung nakatira, hindi Espiritu Santo but yung evil spirits. What happened is that nakakaapekto to ng pagkalaki-laki sa kanilang love life. They start making wrong decisions, wrong choices, Marge, sa kanilang buhay, and they start making choices na lalong naglilibing sa kanila. Yung love life nila ay lalong nasisira, yung marriage nila lalong nasisira kasi wala yung gabay, wala yung Espiritu Santo. And we need to understand na yung Holy Spirit ang nagbibigay sa atin ng tamang direction para maayos yung love life natin. At I do believe na simula nung pinag-usapan natin to, right, yung self-reconstruction, I believe na now naintindihan nyo na kung bakit na meron kayong problema sa inyong love life, sa lahat ng aspeto ng inyong buhay. Maybe noon, ginawa nyo na lahat, let's say, right? Maraming Pastor, I did, yung ginawa ko na yung lahat. But now, naintindihan nyo na yung reason why, bakit kayo nagkakaroon ng problema kasi wala doon yung gabay ng Espiritu Santo. At I do believe nga na yung mga nakaraang pinag-usapan natin until today, ito yung pinakang essential na dapat ninyo talagang matutunan para i-apply ninyo kung gaano ito yung pag-uusapan natin, kung gaano ito ka-importante sa inyong buhay. So, meron tayong tanong sa inyo. Since pinag-uusapan natin yung tungkol sa tenant, let's ask this question para sa inyo. Tanong, ano po bang gagawin ninyo kung alam nyo na merong bibisita sa inyong napaka-importante? Kapag ka alam mo na may bibisita sa iyong may paparating. Let's suppose, ngayon ay Thursday, okay? And then sinabi ko sa inyo, oh, you know what? Sa Sunday, right? Sa Sunday, pagkatapos ng service, okay? Pupunta kami, nila Bishop dyan sa bahay ninyo, okay? At, ipagpe-pray kayo, gagawa ng house prayer and something like this. Kapag narinig nyo to, sinet up natin na this coming Sunday pupunta kami dyan, okay? Ano pong gagawin nyo? For sure, ang gagawin ninyo is maghanda. Maybe yung bahay ninyo ay okay na, maybe yung bahay ninyo ay malinis na, and so on. But papunta sila Bishop, papunta sila dahil sa consideration ninyo sa amin, you would really prepare everything, right? You will prepare everything and you will ask us kung ano yung mga preferred naming setup. Like, tatanungin nyo, Pastor, gusto nyo bang kumain na lang doon and things like this, di ba? Kung yun man yung situation, so anong gusto nyo kainin and things like this. Now, when you talk about someone important, it's not just yung kami, mga bishops, pastors. Let's talk about someone important, really. Let us suppose yung mayor pupunta sa inyo, right? Which nalaman ko, mayor pala ibig sabihin nun. Yung kahapon ko lang nalaman yan after many years. Mayor pala ibig sabihin ng Yorme.
Akala ko pangalan talaga. For a long time, sabi ko, oh my goodness, bakit ganun? But anyways, ibang usapan. Let us suppose na mayor. Yung mayor pupunta sa inyo, you know? So kung yung mayor pupunta sa inyo, dadalaw sa inyo, what would you do? My friend, aayusin mo yung bahay, tatanungin mo nga ano yung preferred yung pagkain and things like this. Kasi gusto mo na pagdating niya doon, you know, lahat ay according sa, ano niya, sa preference niya. Right? Kasi importante yung tao sa'yo. Ganon. Di ba? Now, pinag-uusapan natin yung tungkol sa Espiritu Santo. Ganon din pagdating sa Espiritu Santo. Kasi, sabi natin, hindi tayo pwedeng tumanggap, hindi tayo pwedeng magkaroon, makatanggap ng bagong buhay, love life na blessed kung wala yung guidance ng Holy Spirit. So obviously, ang tanong ay, paano ko matatanggap yung Holy Spirit? So, kailangan mong alamin kung ano yung gusto ng Holy Spirit para matanggap mo siya. Kasi, kailangan mo ihanda yon para pumasok siya. Hindi siya basta papasok. Kasi maybe, you may think na yung Holy Spirit basta papasok na ganon. No. You know, ang Holy Spirit, kailangan mong paghandaan, kailangan mong tawagin, sabi nga sa Biblia, seek Him. You have to seek. Yung wholehearted na seeking ng Holy Spirit, yung tatawag sa kanyang atensyon, and then bababa siya sa atin kung nandyan yung desire natin. Right? Pero hindi siya basta bumababa. Kailangan mong paghandaan. But sometimes, people think, Marge, na yung Holy Spirit basta papasok porket narinig nila and nasa church sila, Holy Spirit papasok agad. It's not like this. Kasi kung itatrato mo yung Holy Spirit sa maling paraan, in fact, kung hindi mo paghahandaan yung Holy Spirit, hindi siya bababa. It's like yung example natin kanina na imagine, may pumunta sa bahay, right? And then wala kang paki. Imagine, may pumunta ron, tapos, wala, andito ka pala. Right? Oh, anong ginagawa mo dito? Sige, maupo ka dyan. Hanap ka ng ano mo, upuan mo. Doon ka na lang sa gilid. Something like this. Yung trato ay napaka patapon na ganun. Do you think yung Holy Spirit papasok sa ganyan? Kung yung tao pabaya, kung yung tao ni walang interest sa Holy Spirit. So sometimes, kasi nakuha na natin yung idea, Holy Spirit yung kailangan gumabay sa love life natin. Pero paanong bababa ang Holy Spirit at titira kung hindi natin pinaghahandaan yung pagbaba niya, pagpasok niya? I was thinking na kung ganun natin, di ba? Kung yung mga tao na akala natin is very important, naghahanda tayo, na ginagawa natin, siguro hindi na kayo, nung nalaman nyo na may darating o may bibisita sa bahay nyo, pinaghandaan nyo na hindi kayo natulog, right? Siguro namili kayo ng, the best na gagamitin niya para dun sa kwarto niya. So how much more pagdating sa Espiritu Santo na kung saan siya yung magiging dahilan para maging maayos lahat yung buhay natin. Kasi kung tatratuhin nyo yung Espiritu Santo ng basta-basta na lang, hindi bababa. Wala para yung Espiritu Santo, Panginoon sa salika. Wala na, hanggang andun lang. Hindi mo tinanong Panginoon Jesus, ano yung gusto mo para sa akin? Ano pa yung hindi ko na ibibigay sa'yo para hindi ko matanggap yung Espiritu Santo mo. Sometimes, we are being unfair, right? Kasi we treat yung mga tao so much, yung binibigyan natin yung the best pagdating sa family, isn't it? Pagdating sa mga anak, you give everything, na even something beyond, kahit na wala kayo, nangungutang kayo. Sobra-sobra. Sobra-sobra. Pagdating sa Espiritu Santo, like, parang hindi naman importante yan kasi hindi nila sinasabing hindi importante, pero yung kilos nila nagpapakita na hindi importante. Okay? You may even say, hindi, importante yung Holy Spirit. Yeah, pero yung way ng yung attitude, exactly, hindi tumatawag sa kanya. So, remember this, okay? Remember yung ating topic today regarding this. Pag may importanteng tao, sino man, nadadalaw sa bahay mo, pinaghahandaan mo. Tulad nga sinabi ni Marge na many times, hindi natutulog na yung tao dahil talagang pinaghahandaan, nagluluto buong gabi, and then sa umaga, maayos lahat talagang, right? How much more pagdating sa Espiritu Santo? So pagdating sa Espiritu Santo, kailangan nating paghandaan, kailangan nating gawin yung gusto niya para nang sa ganon siya ay bumaba sa atin.
Okay? Kailangan natin gawin yung gusto niya para ang Espiritu Santo ay bumaba sa atin. Now, ano ba ang gusto ng Espiritu Santo? Nakasulat naman sa Biblia, sinabi ng Panginoong Hesus. Nakasulat dito. Ilalagay ko sa screen natin. Medyo malaki yung screen namin ngayon, kaya dito kami nakatingin. Dito ka dapat tumingin actually. Dito yung camera. Let us see kung ano sinabi ng Holy Spirit. Okay? Sinabi ng Panginoong Hesus, and He said, what comes out of a man, that defiles a man. Okay? Ano nangyayari dito? Yung mga kalaban ni Jesus, yung mga religious people, lumapit sa kanya and sinaway yung mga disciples niya, sinaway siya kasi raw hindi raw sila naghugas ng kamay bago kumain. Okay? And we know importante naman maghugas ng kamay and so on. But okay, sa ibang oras natin pag-usapan yang patungkol diyan. Ang punto ko ay sinaway nila kasi sabi marumi daw, marumi. Alright. And then comes Jesus. Sabi ni Jesus na ang tunay na nagpaparumi. Obviously, hindi niya sinasabi wag maghugas ng kamay. Okay? But now he's speaking something spiritual. Sinabi niya na ang talaga raw nagpaparumi sa isang tao ay kung anong lumalabas sa tao. Okay? Now, makikita ninyo kung ano yung tingin ng Panginoong Yesus kasi kung ano yung tingin niya sa mga bagay-bagay, yun din ang tingin ng Espiritu Santo. Okay? Kung ano raw yung lumalabas sa isang tao, yun ang nagpaparumi sa kanya. Sinabi niya, for from within, mula sa loob, out of the heart of man. Okay? Mula sa puso, proceed, ano tayo una? Evil thoughts. Now, this is very important. So, paano natin matatawag yung Holy Spirit? Matatawag natin yung Holy Spirit kapag kasinet natin yung una, yung utak natin. Okay? It's not about yung pagpunta lang sa church. Merong ilan sa inyo nagpupunta na sa church. May iba sa inyo naniniwala sa Diyos. Pero it's not about that. It's about pagiging malinis. Malinis una sa isipan. You need to understand na ang lumilinis sa atin hindi yung pagpunta sa church. Yon, dapat gawin. Pero pag hindi natin hinayaan na malinis yung isipan natin, magko-continue yung evil spirits na mag-work sa atin. Kasi yung utak natin, ang dami nitong natutunan na hindi mo naaalis. Galing tayo sa mundo. Galing tayo sa mundo. So marami tayong alam na, kalokohan, right? Kamunduhan. Ngayon, na naging Christian tayo, kailangan nating alisin yung mga evil thoughts na yon. Okay? Kasi mula sa puso, mula sa isip, nandun yung mga evil ngayon. And then nagbigay siya ng mga specifics. Evil thoughts, yeah? And then sabi diyan, adulteries. Adulteries ay iba dun sa fornication, di ba? Nakikita niyo sa screen. Ano yung adultery? Adultery ay mag-asawa, okay? Mag-asawa, pero pumapasok pa sa iba pang relasyon, okay? O maybe hindi pumapasok sa ibang relasyon. Mag-asawa, tapos nag-entertain, ng iba. It's like dito sa Hong Kong March, maraming case tayong narinig na mga may asawa, for example, na para hindi sila ma-homesick, para medyo malibang ng konti, ini-entertain nila yung mga chat. And sa isip-isip nila, iniisip nila na hindi naman seryoso yun ay lang, para lang malibang. But this is adultery. Bakit? Kasi may asawa ka na. So kapag na-involve ka sa isang tao emotionally, maybe not even physically lalo na, di ba? Pag na-involve ka physically, ibig sabihin, kayo ay nagsiping, kayo ay nagkaroon ng sexual relationship. Kasal ka na, pero nagkaroon ka ng sexual relationship sa iba. Yan ay adultery. Okay? Malinaw. But it's not just that. Si Jesus yung nagturo sa atin na sabi nga niya, pag tumingin at nagkaroon ng pagnanasa sa loob niya, in other words, in-entertain niya yung evil thoughts yung binabasa natin, di ba? Evil thoughts. So, what happens? Siya raw ay nadapa na. Siya raw ay nagkasala na kasi in-entertain niya yung evil thoughts. So, adultery pala. Ito nangyayari sa mga may asawa. Okay, may asawa na pero nai-involve pa rin. Maybe not necessarily physically, but emotionally. Katulad nga nung sinasabi natin, chat ng konti, especially nowadays, lalo na kapag nagtatalo sila, nag-aaway sila. So ngayon si Satanas magdadala ng kung sino man sa trabaho because it takes advantage of this.
nag-aaway pala sila, so maglalagay Satanas ng lalaki o ng babae para silang dalawa ay, ma-involve, right? And ang tawag dyan ay adultery, and many people, they fall into this. At kung yung tao namumuhay sa ganyan, so hindi papasok yung Holy Spirit kasi meron silang ginagawa na against sa kagustuhan ng Holy Spirit. Mhm. So, yung isa pa lang, marami na kayong pwedeng matutunan, right? Hindi Here. hindi porket na, pastor, wala naman kaming ginagawa, chatting lang, pampalipas oras lang. Yun is evil thought. That's the reason why yung Espiritu Santo hindi pumapasok diyan, hindi kaya pumasok. Kasi merong importante na nakatira dyan sa inyo. Kaya sabi nga, hindi naman, pag nag-aaway lang kami mag-asawa, then saka ako pumapasok doon. Then saka ako in-entertain ko yung mga nakikipag-usap sa akin. But even then, kasi kung doon pa nga lang sa maliit na yon, yung Diyos is ayaw niya ng merong kahati. Right? So, dapat, imagine mo yun sa mag-asawa, ayaw niya rin na yung asawa niya may kahati sa inyo. So, how much more yung Espiritu Santo? So this spirit, itong spirit ng adultery, maraming tao ang nagko-commit niyan. And hindi papasok yung Holy Spirit kung ganyan. Okay? Hindi pwede. So sino man sa inyo na may asawa, sino man sa atin, tayo na may asawa, we have to understand, hindi mo kailangang makisiping, hindi mo kailangan na magkaroon ng sexual relationship dun sa taong yon, sa sino man, para i-consider na adultery. No. Kapag in-entertain mo, sa English, mas yung pangalan na flirtation. Sa Tagalog, medyo masaklap yung pangalan, di ba? Nakikipaglandian. Yun ang ibig sabihin ng flirtation. So, kapag kayong tao, may asawa, pero nakikipaglandian, meaning nagbibigay ng atensyon sa hindi niya asawa, okay? Yun ay adultery. And sabi sa Biblia, so meron tayong adultery dyan, isang bagay na hindi gusto ng Holy Spirit, nagpaparumi sa tao. Fornications. Ano yung fornications naman? Ang kaibahan ng fornication sa adultery is that yung fornication, ito ay ginagawa ng mga hindi pa kasal. Tulad ng, for example, yung mga single, mag-boyfriend lang, mag-girlfriend, walang commitment, sila ay nagsisiping na, sila ay may sexual relationship na. Nowadays, marami ang sexually active even though hindi sila kasal. Kasi modern times daw, right? Pero sa Biblia, ang tawag doon ay fornication. Kasi ang sex, although yung sex ay ginawa ng Diyos. Ang problema, hindi yung sex. Yung sex, ginawa ng Diyos. Yung sex, yung isa sa mga napaka-amazing thing na binigay ng Diyos sa mag-asawa. Ito ay gift na binigay ng Diyos para i-enjoy ng mag-asawa. Alright? Ang problema, hindi yung sex. Ang problema ay yung sex na walang commitment, wala sa ilalim ng covenant. So marami ang gustong tumikim pero ayaw naman pumasok sa commitment. Okay? Yun ang problema doon kasi ang tawag doon kaduwagan, right? So nagagamitan lang, isn't it? So yun ang ibig sabihin ng fornication. Fornication ay yung mga single, hindi pa married, pero pumapasok na sa mga sexual activity. And ito, kung ginagawa to ng sino man, paano bababa ang Holy Spirit sa kanila? That's why kayo na mga single, for example, kung meron kayong boyfriend, meron kayong girlfriend na ganito, yung buhay ninyo before, kailangan yung hindi lang basta ipag-pray, but you need to take an action. Action like what? Magpakasal. Kung kayo naman dalawa, so kayong dalawa, magpakasal. Anong problema? Ngayon, kung hindi naman pala kayo sigurado, so bakit kailangan ipagpatuloy? Mamaya, maintindihan nyo yan. Mamaya, okay? But think about this, okay? Fornication. And then, may listahan tayo. Let's go. Murders. Ano yung murders? Not just yung pagpatay. May mga taong pumatay, okay? But hindi naman lahat mamatay tao. But sabi sa Biblia, yung mga nagtatabi ng sama ng loob, sila ay katulad na rin ng pagpatay. So, may mga tao, Marge, na nagtatabi ng sama ng loob for many, many years. Hindi nila pinapatawad yung asawa nila. Laging, pag nagtatalo sila, binibring up yung past. Right? Kasi tinabi nila. Ayaw nilang bitawan yung sama ng loob.
And isa sa mga commandments ng Diyos, isa sa mga let's say requirements para mapatawad tayo ng Diyos ay magpatawad. Pag hindi tayo nagpatawad, hindi tayo papatawarin. So ang murder pala, Marge, hindi lang yung pumatay kang tao, but kailangang makaya nating magpatawad even if yung tao hindi deserving, even if hindi sila humingi ng tawad. Yeah, kasi kung yung tayo nga, di ba, marami tayong mga nagagawang kasalanan. Yun, hindi nga lang talaga yung pagpatay. Pero kung may sama tayo ng loob sa iba, maybe may sama ka ng loob sa mga ka-church mo kasi siguro hindi siya, yung kanyang character is very strong. Nakala mo so proud naman ito, di ba? And then nagtabi ka na ng sama ng loob. Yun is what? Yun is parang pinagpantay na sa mata ng Diyos is murder, yung pagpatay. So, kailangan po, tayo maging maingat dito. Hindi lang, hindi naman ako pastor pamatay ng tao, wala naman sa akin, wala akong pinatay. Pero kung nagtatabi ka nga ng sama ng loob, right, kahit sino man, maybe sa pastor o maybe sa assistant, right, yung mga taong nangutang sa'yo, sabi niya, babayaran naman kita next week at hindi naman siya nagbayad. And then, anong mangyayari? Magtatabi ka ng sama ng loob. The way you see it, hindi na as holy like before. So, yun is, pagiging murder. Yeah, pagpatay na rin yun. Pagpatay na rin yun. Okay, remember that. Good. Now, next natin. Pasensya na po dito sa screen kasi bago kasi itong screen to. It's too, mas maganda dito ka tumingin, Marge. Okay? Kasi yung screen namin hanggang pader po eh. Hindi namin makita. But yeah. So, dyan yun. Alright. But let's go ahead. Now, ito yung sinasabi ko kanina. Very, very interesting. F. Pagnanakaw. Pagnanakaw. Okay? And you may say, pero pastor, hindi naman ako magnanakaw. True. But alam niyo po kung ano yung worst kind ng pagnanakaw? Maybe hindi ka nagnakaw ng pera o ng anything sa sinuman. Ang pinaka-worst kind ng pagnanakaw ay yung taong nagnanakaw ng oras. Ano yun? Yung mga taong pumapasok sa relasyon na hindi naman seseryosohin. Sa umpisa pa lang. Umpisa pa lang. Pumasok lang sila sa relasyon kasi gusto nilang pumasok sa relasyon. Pero ni walang interes na pakasalan. May mga lalaking pumapasok sa relasyon, walang interes pakasalan. The only reason why pumapasok sila sa relasyon ay dahil nga dun sa sex. That's it. Pero wala silang interes na pakasalan yung tao. Wala silang interes. May mga babaeng pumapasok sa relasyon, hindi dahil sa gusto nila rin ng commitment. Maybe siguro matanda na, mayaman, malapit mamatay. Something like this. So, yun na yun. Pero, what happens? Ninanakaw nila yun. This is very sad. This is, I'm thinking, kasi pera and things like this, pwede mo pang ma-recover. Oras hindi. This is terrible. Sino man yung pumapasok sa isang relasyon na wala namang interes na pangatawanan, bakit ka papasok? That's why I know na may mga tao, Marge, na hindi dapat pumasok sa relasyon. May mga taong hindi pa ang daming mga bata ngayon, mga 14 years old, walang kaalam-alam, hindi marunong mag-multiply o division. My goodness. Wala pang alam patungkol sa kahit anong bagay sa buhay. Pero may mga do you really think ang nasa isip nila magbo-boyfriend ako, girlfriend kasi ito yung gusto kong pakasalan sa kabobohan. Hindi nila iniisip yan. Hindi, kaya sila pumapasok kasi uso yan sa school, cool yan. Pero this is sad. For example, let us suppose may lalaki o may babae. May kilala ko before, yun yung pumasok sa isip ko na isang lalaki na nasa isang relationship, okay? Nasa isang relationship and ang plano niya pakasalan yung tao. Kaya gusto niya makilala yung tao, yung babae, so pero yung babae walang interes. Pero imbis na sabihin na na lang, you know what? Break na tayo, wala akong interes sa iyo, ayokong wala na. I think walang future to, so let's just separate ways. Hindi. Pinanatili niya na doon ilang taon. I think 2 taon magkasama sila. 2 taon. Yung lalaki, gusto niyang baliktad, di ba? Gusto niyang pakasalan. Pero yung babae, hindi pala gustong pakasalan. So bakit hindi pa sinabi? Sana sinabi na lang po. So nasayang tuloy yung buhay nung nilalang.
Nasayang yung taon ng nilalang. Ano yun? Magnanakaw. So, be careful, okay? Kung ikaw ay nasa isang relasyon na ninanakaw lang yung oras ninyo, you have to be careful. Kung nasa relasyon ka na alam mo, wala namang future, get out. Mas magandang umalis kaysa naman mag-ubusan kayo ng oras. Nagagamitan lang kayo. Sayang yung oras. Right? Magnanakaw yung iba. And then comes covetousness. Ano yun? Gusto ng iba. Laging gusto yung hindi kanya. Okay? Ang akin ay akin, ang sayo ay akin pa rin. Something like this. Gusto yung sa iba. And usually it's like this. Usually it's like this. Kaya nagkakaroon ng ahasan, di ba? Nagkakaroon ng mga ganyan kasi they desire yung iba. They desire yung hindi kanya. So, covetousness, wickedness, kasamaan, deceit, pangloloko, yung mga taong manloloko, even sa profile manloloko, yung background manloloko, niloloko nila yung sarili nila at niloloko nila yung mga manloloko. Hindi sinasabi yung totoo doon sa kanilang nililigawan, sa kanilang mga sinungaling, and ang daming ganyan sa social media, so you have to be careful as well. Not only social media, of course, sa lahat. Mga manloloko. Pagka nakita kayo ng isang tao na yung profile picture hindi siya, my friend, wag nang simulan. Right? Let me come here. Did you know na merong mga tao na yung profile picture nila ni iba, hindi sila? Yun pa lang malaking sign na. Malaking sign. Imagine, profile picture, alam mo yung pagmumukha niya, di ba? Pero ang nasa profile picture, mga celebrities, Angelina Jolie, my friend, mas magandang get out. Get out agad. Puro filter, alam niyo yan? Yeah? Puro filter. Deceit. Plastic. Lewdness. Ano yung lewdness? Kabastusan, kamunduhan. Right? May mga taong namumuhay ng makamundo. Hindi maalis sa isip nila, sa buhay nila yung kamunduhan. Pag namuhay tayo bilang Christian, kailangan maging malinis yung buhay natin. Okay? And because of that, kailangan tayong lumayo sa mga bagay na hindi tama. Mga parties na hindi nauuwi lang sa lasingan and things like this. Right? Ang tunay, I'll be very clear sa inyo. Okay? Ang tunay na Christian, sila ay merong klase ng buhay na nakaka-offend sa marami. Pag kayong tao talagang nagseryosong maging Christian, lalayo siya sa mga ganyan. Hindi siya sasali sa mga ganyan. And dahil dyan, boring siya sa mga makamundo. Diba? Mm-hmm. Pero, anong magagawa natin? Talagang ganon. Hindi tayo pwedeng Christian, tapos ang ginagawa, I will ask you, do you really think Kristiyano ang tawag sa isang taong napunta nga sa church, pero namumuhay pa rin sa labas, parties, and whatever, kung anong do you think Christian yan? Siyempre hindi. Tawag dyan, minimum, tawag dyan balimbing. Hindi yan Christian. Ang tunay na Christian namumuhay sa kalinisan. That's why nakaka-offend sila. Kasi sa pamilya nila, sa mga kaibigan nila, boring silang kasama. I mean, dati inom ka ng inom, ngayon hindi na. At yung tunay na Christian ang sasabihan. Pero yun ay dahil sa, gusto kong linisin yung sarili ko. Ayoko na dyan. Mm-hmm. Right? Ayoko na maglasing. So, and hindi madaling maging Christian. Hindi madali. But we see sa mundo mga lewdness, na? Sabi nga, lewdness. Evil eye. Anong evil eye, Marge? Yung tao na malisyoso. Alam mo yun? May mga asawa na malisyoso. Puro hinala. Hinala. Hindi. Asan ka? Anong punta? Ba't late ka ng 2 minutes? Ganun babae ka na po. Kung ang babae, 2 minutes ba? My goodness. Bakit? Sabi dito sa Google Map, dapat 2 minutes ago nandito ka na. Evil eye. Ayan, malisyoso. Pag kayong asawa nila may ginawa, even mabuti, Ano
kayang hingin ito? Di ba? May hinala na. Oo, may sakit kaya siya? Wow. Napaka-malisyoso nila. Evil eye. So kung yung tao malisyoso, paano bababa Holy Spirit? Blasphemy. Blasphemy ay yung taong nagsasalita ng mga bagay na hindi niya alam laban sa Diyos. Mga, patapon magsalita. Pride. Well, hindi na kailangan ng explanation. Isa sa mga pinaka-main cause ng pagbagsak ng tao. Pride. Foolishness. Yung taong hindi nag-iisip. And how many times pagdating sa Love Life March, may mga taong hindi nag-iisip. Bahala na. I was saying I was saying last week na merong mga tao late prayers. Ano yung late prayers? Gagawin muna yung desisyon and then magpipray. Right? Halimbawa, papasok muna sa relasyon and then at saka ipagpipray. Sana tama itong pinasok ko. Sana mag-work out. Late. You were supposed to pray first kung papasok ka dyan o hindi. Sana pinag-pray mo muna kung sasagutin mo o hindi. Hindi yung pinasok mo at saka, yan ay foolishness. When it comes sa love life, maraming foolish. Foolish. May mga taong yung mundo teaches us about feelings pagdating sa love life. But ang love life, para maging blessed, you don't need feelings. Ang kailangan mo, intelligence. You need to think. And may mga tao, foolishness, pumapasok sa mga relationship na hindi mag-work out. That's why, nasasayang, nananakaw oras nila. Right? Why? Foolishness. Foolishness destroys people's life. So, yan yung mga listahan. But then, sabi sa Biblia, all these evil things come from within and defile a man. So what we understand is lahat daw ng manabanggit natin, yan ang reason kung bakit marumi yung loob, marumi yung tao. At kung yung tao namumuhay ng ganito, hindi pwedeng bumaba yung Holy Spirit. Sigurado. Kasi, paano bababa yung Espiritu Santo nga kung marumi yung kalooban ng tao? Defile, sabi. Yeah. Diba? So, kailangan nyo pong i-check yung manifestation kung para bumaba yung Espiritu Santo, meron bang mga evil thoughts dyan sa inyong kalooban? Or, you may say, Pastor, wala na, ginagawa ko talaga, sinisik ko yung Espiritu Santo. Then you need to seek even more, right? Kasi for sure, kapag nakita ng Espiritu Santo na really, you are cleansed, malinis ka na. So, I'm sure, yung Espiritu Santo, ibababa at ibabaptize ka ng Espiritu Santo. And once na matanggap mo yung Espiritu Santo, siya yung magsasabi sa'yo kung tama ang gagawin mo o hindi. Siya yung magsasabi sa'yo, yung mga single, siya yung magsasabi, yan ba yung taong dapat mong simulan ng relationship or not? Yung Espiritu Santo yung magsasabi niyan. Yung Holy Spirit yung magbibigay ng confirmation sa'yo kung yung gagawin mo tama ba. May mga tao na, for example, umaalis pa ng bansa, di ba? Para pumunta dun sa bansa. Ayun ang ginagaya nila yung mga pelikula, di ba? Para pumunta dun sa bansa, nung nakachat nila, di ba? Para pumunta dun sa bansa. And doon magkita sila sa ilalim ng, ng ilog. Well, kung sa ilalim ng ilog, patay na sila, di ba? Nalunod. But it's something like that. Punta sila roon, hindi magkita. Yung long distance love. Things like this. People, you kino-complicate yung mga bagay na hindi naman complicated na nga. Lalo pang kino-complicate. Oh my goodness. Pero bakit? Kasi wala yung guidance ng Espiritu Santo. So, ask the Holy Spirit to guide you. Ask the Holy Spirit na tumira. But remember, titira lang siya kung nasa sa atin kapag pinaghandaan natin lahat. Kasi kung yung binasa natin today, yung listahan, nandyan sa atin, hindi siya bababa. Imposible. Imposible. Hindi mo pinagandaan. Pero kung unti-unti mong nilinis yan, ikaw yung tao, maybe right now, ikaw yung tao na, you commit fornication, adultery, malice, evil eye, yung mga sinasabi natin, okay? Foolishness. But you realize this and you say, Holy Spirit, patawarin mo ako. I don't want to be like this anymore. Patawarin mo ako kung pagdating sa maraming aspect ng buhay ko, I even pray sa'yo. Pero pagdating sa love life, I switch, I flip. Mm-hmm. Diba?
May mga tao pagdating sa finances, they pray, my God, gabayan mo ko, okay? Gabayan mo ko para tama decision ko sa aking business. Okay. Pero pagdating sa love life, off mo. Yung parang sa love, hindi, the Holy Spirit, love life, Ako yung ako driver, okay? Pagdating sa sa finances, ikaw driver. Pero pag ako yan. Ako yung pipili. Yeah, imagine. So, you will pray, Holy Spirit, help me. And then you ask God with sincerity. With sincerity. That's the way na hindi tayo magko-commit ng mistake sa ating love life. Remember yung listahan, okay? Remember yung listahan na yan, and for sure, yung Holy Spirit gagabayan kayo. Alright? Good. May the Lord bless you all abundantly. Magbabalik tayo ulit next week sa panibagong episode ng ating Love Therapy Online. God bless you. Bye-bye.